We are now in the third Sunday of Advent. Kung nasusundan niyo po ang bawat tema sa bawat linggo ng panahon ng Adbyente, malalaman niyo po na kakaiba ang linggo na ito. Babaling ko po ang inyong atensyon sa apat na parol na nasa harapan ninyo, ang parol na panamasabi, ang parol na halina. Apat ang nasa ibaba, patungkol sa bawat linggo sa panahon ng Adbyento. Review po tayo sa bawat tema. The first Sunday of Advent reflects on the virtue of hope, pag-asa. The second Sunday of Advent reflects on the virtue of peace, kapayapaan. The third Sunday of Advent reflects on the virtue of joy. Yun ang pagdinilayan natin ngayong araw. And the fourth Sunday of Advent reflects on the virtue of love. Hope, peace, joy, love. Hope, peace, joy, and love. Pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at tunay na pag-ibig. Today, we shall be reflecting the virtue of joy. Kung tatanungin ko po kayo, ano po ba ang nagpapasaya sa inyo? Sino ang nagpapasaya sa inyo? What makes you happy? Kadalasan ang sagot ng bawat Pilipino ay hindi kung sino, kung hindi ano. Party sa gabi, pagkain, mga ari-arian, pera. Kaya pag humihingi ang mga inaanak, hindi na laruan ang hinahanap. Pinagsabihan ng mga magulang, sabihin mo sa ninong at ninang mo, pera ha. What makes you happy? Magta-travel. What makes you happy? Mataas na grade. Magandang examinations bago nag-end ang year na ito. What makes you happy? Nakapasa sa board exams. What makes you happy? Hayaan niyo po na mag-alay po ako sa inyo ng 3 punto bilang perspektibo na tunay na kaligayahan mula sa ating mga pagbasa sa linggo nito. This Sunday is quite unusual, and this Sunday is also quite familiar as well. Bakit? Kailan lang po nakakakita kayo ng liturhiya ng simbahan na ang pari ay nakasuot na pink or rose? 2 lang po sa kalendaryo ng simbahan. Ang una sa panahon ng Kwaresma, ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma, Laetare Sunday. Ngayong linggo na ito, third Sunday of Advent, nakikita nyo sa parol at sa suot ko po, rose ulit ang suot, Gaudete Sunday, which means rejoice. 3 ways for us to be truly rejoicing, especially in our life as Christians. Do you want to be happy? The first way is give. Try ko nga po kung gising kayo. What's the first way to be happy? Give. Paulit po. Ako'y nantok po yata kayo. Wala pa pong Pasko at Misa de Gallo, nakatulog na kayo. 10:30 pa lang po. What's the first way to be happy? Give. Yung mga hindi nagsalita siguro, kuripot. Ano? What's the first way to be happy? Lumakas na boses nila. Dear brothers and sisters in Christ, magbigay, maghandog, at mag-alay. Narinig natin sa ating mga pagbasa sa linggo ito, isa sa nauusbong na katotohanan, magbigay, maghandog, at mag-alay. Si San Juan Bautista, ang propetang tinutukoy ni Jesus sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo, isa ang ginagawa ni Jesus, binibigyan niya ng parangal si San Juan Bautista sa pag-alay ng sarili niya bilang isang propeta ng Diyos na naghanda sa kanya sa kanyang pagdating sa bayan ng Israel. At ganun din ang dapat nating gagawin, lalo na sa ating paghahanda sa kapanahunan ng Pasko. Give, magbigay, maghandog, at mag-alay. Sa araw ng Pasko, may paborito po tayong pagkain. Ano pa yung mga paborito nating pagkain?
Yung iba siguro katulad ko po, Graham ang favorite ko. Yung iba siguro salad. Yung iba dito, Shanghai, na halos isaron na. Yung iba spaghetti. Ano bang favorite na pagkain ninyo? Alam niyo po, ang pinaka-paborito ng mga Pilipino sa araw ng Pasko at sa mga susunod na araw, ang sagot ay pangat. Lalo na, taga dito po kayo sa Dagupan. Alam niyo po yung pangat? Alam niyo po yung pangat? Yung pangat, pangatlong ulit na init. Yun ang inyong paboritong pagkain. Nangangamot na kayo kasi magbabagong taon na. Yung ginamit niyo po na pagkain sa araw ng Pasko, yun din ang pagkain niyo sa bagong taon, pangatlong init na. What is the wrong thing with that? Kadalasan kasi, tayo mga Pilipino, ayaw nating mapagbigay. We are always saying na favorite natin tumanggap ng regalo sa araw ng Pasko. Naitanong ko sa isang tita, bakit ganun? Iba ang happiness ng mga bata sa mga matatanda. Sino dito? Mga millennials na ngayon. Hindi po ba dati, pag nung bata kayo, iba yung happiness ninyo? Pag may nakakatanggap na kayo ng regalo. Hindi ko alam kung ang happiness nyo pa rin ay tumanggap. Dapat kasi bilang tumatanda, ang happiness na natin, magbigay, give back. Pero, ang kadalasan nating binibigay, yung patapon, yung pinaglumaan, at yung sobra. Totoo. Minsan nga may nahuli ako, may nagbigay sa akin, ang laman ng paper bag, may pangalan na pala ng iba. Iniba lang, Father, binigay sa akin, bigay ko sa iyo. Yung pasobra, yung hindi niya magagamit. Dear brothers and sisters in Christ, do you want to be truly happy, especially in the season of Christmas? Give. Makinig kayo. Huwag pipikit. Huwag magkakamot ng ulo. Ang taong kuripot, malungkot sa araw ng Pasko. Ang taong kuripot, malungkot sa araw ng Pasko. Gusto mo maging masaya? Magbigay ka. The first way for us to be happy, give. The second way for us to be truly happy, not only the season of Christmas, but in life, is forgive. First word, give. Second word, forgive. Magpatawad ka na. Kakaiba po nung ako po ay na-assign sa katedral. Isa po sa mga blessings ko po bilang pare ay nakakabigay ng sakramento ng kumpisal. At isa sa mga kadalasan na naririnig ko sa loob ng kumpisalan, not mentioning names, but napapansin ko lang ay, Father, hirap akong magpatawad. At sa isip-isip ko, sinasabi ko sa aking puso't isipan, hirap magpatawad, pero humihingi ka ng patawad sa Diyos. Try natin. Ang Diyos mahirap magpatawad. Saan tayo pupulutin? Kangkungan. We are asking God always His forgiveness. But seldom we do by giving or forgiving others. Do you want to be truly happy in the season of Christmas? Alam niyo po, ang penance ko na lately, ang sabi ko, sino na yung matagal mong di napatawan? Yun na yung Christmas gift mo kay Jesus. Forgive. Magti-2026 na. Baka hindi ka pa nagpapatawad. Alam niyo po, maraming namamatay sa mga hindi nakakapagpatawad. Forgive. Kadalasan kasi, ang akala natin ng pagpapatawad ay para sa iba. Pero para rin sa atin yun. Kung gusto natin, payapa at tunay tayong maging masaya sa araw ng Pasko, magpatawad ka na. Paghirap ka rin magpatawad, ang sinasabi ko doon sa mga taong nangungumpisal after ng confessions, kunwari, hirap nilang patawarin ng kanilang tatay. Ang penance ko na binibigay sa kanila, ipagdasal mo ang tatay mo.
Father, pagdarasal ko ba, nakukunin na siya ni Lord? Hindi. Pagdasal mo siya, na sana may kabukasan ka ng loob na patawarin siya. Sino pa ba hindi mo napapatawad? You know, the best Christmas gift that we can give is to forgive. Do you want to be truly happy in the season of Christmas? Give, forgive. The third way for us to be truly happy and rejoicing in our life is believe. Give, forgive, believe. Maniwala. Kanino ba dapat tayo maniniwala? Kay Santa Claus? No. Kanino ba tayo maniniwala? Sa mga ninong at ninang natin na pinaasa tayo na magbibigay sila ng aginaldo pero nagtatago? Hindi. Kanino tayo maniniwala sa araw ng Pasko? Ang ating Diyos. Sinasabi nila, believe in the spirit of Christmas. But it is also in a way to say, believe in Jesus Christ who was born to save us. Maligaya ang ating Pasko kung tayo ay maniniwala kay Kristo. Stretch it. Who is God? Who is Jesus? He is love. In our second reading from the letter of St. James to his beloved community, he said, be patient. Magpasensya ka. St. Paul said, love is patient. If our God is the God of love, it means He is God who is very patient for us. Do you want to be truly happy in the season of Christmas and in your life? Believe in the God of love who is patient, but also believe in yourself that you can love by being patient for others. Kwentuhan namin na magkakaibigan, ang sabi ko, pansinin niyo sa mga nababalita, anong sasakyan ang kadalasang nagkakaroon ng road rage? Alam niyo pa yung road rage? Yung gigil at galit. Yung mga nababalita natin sa TV, na kadalasan, ano ba ang sasakyan na may road rage? Alam niyo po? Hindi yung cute na sasakyan na Wigo. Anong kadalasan na sasakyan na mainit ang ulo? E-trike? Hindi Alam niyo ang sagot? Pick up. SUV. Commonality. Malalaki ang mga sasakyan. Tama. Wala ka pang nakakita na galit ang ulo, mainit ang ulo at nagagalit, tapos pagkalabas niya, galing pala sa cute na sasakyan. Kadalasan, ito mga drivers sa Dagupan, napapansin ko pag nagdadrive ako, kadalasan ng mga nagka-cut, nag-overtake, e-trike, pick up, SUV. Malalaki ang mga sasakyan. Ang patang sa ulo Alam nyo, sinasabi ko, pag maiinit yung mga nakakasalubong ko, ang sinasabi ko, sige, magmadali ka. Magmadali ka lang. Kasi mga kapatid kay Kristo, marami nang galit sa mundo. Galaw-galaw naman, ngumiti naman kayo. Assignment ko sa inyo, tignan yung mukha nyo sa salamin. Baka marami ng wrinkles dito. Kasi nakasimangot lagi, nakakunot ng noo. Kasi galit sa mundo, galit sa buhay. Brothers and sisters, be patient. St. James also said, do not complain. Sino dito mga mahilig magreklamo? Paggising pa lang sa umaga, yung pagkain hindi siya masaya, mareklamo. Brothers and sisters in Christ, do you want to be happy in life? Be patient. Do not complain. Believe in the God that is loving us by His patience. 3 ways for us to have a rejoicing life. Give, forgive, believe. Let us, Lord, teach us to give fully, form us to form like you in forgiving, make us also believe to love you greatly and others now and forever. Amen.